Magandang araw. Ang ganda nga ng gising ng prinsesa dahil ito agad ang nabungaran niya. Mukha yatang effective yung parinig ko kay Mother Lily kagabi. Ang sabi ko nga sa kanya, gisingin niya ako ng maagap dahil maglalaba ako. Kaya lang mukhang hindi siya naniniwala sa akin. Ang hindi niya alam ay para-paraan ko lang yun dahil alam kong uunahan na naman niya ako. Medyo marami-rami rin kasi ang labahin ko dahil naging busy talaga nitong mga nakaraang araw. At sa dami ngay alam niyang hindi ko na naman ito matatapos. Kaya kung minsan ay maganda rin talaga yung may nangingialam na magulang at bida-bida. Bago nga umalis si Mother Lily ay nagbilin pa na kami na daw muna ang bahala sa pagkain namin. Oh, may pagganyan pa. Kala mo naman may transformation magaganap. Kapag kasi duty semester ay sinasahog na nila kaming mag-iina sa pagkain. Hindi na nila ako pinagluluto dito sa bahay para yung dalawang bata lang daw ang iintindihin ko. Kaya lang ngayon ay hindi na raw kami isasahog dahil abusado na raw ako. Charis. Sabi ko nga meron ako ditong sigangin kaya magluluto na lang muna ako. Baka kasi masira na naman tong gulay na pinamili ni Mister. Kapag kasi sinasahog kami nila mama sa pagkain, hindi ko na rin namamalayan yung mga lutuin ko dito sa bahay. Kaya bihirang-bihira lang rin talaga kami mag-stock ng pagkain sa ref. Taray, may pang stock. Habang ginagayat ko nga ito, iniisip ko kung bibigyan ko ba si mama ng ulam. Medyo may kaartehan kasi yun pagdating sa isda. At kung alin pa yung masasarap, yun pa yung hindi niya mga kinakain. Sabi kasi ni Mister ay masarap daw ito sa sinigang. Pero ang alam ko masarap din to sa kinamatisan. Sunod naman ay hinugasan ko na tong mga gulay. Inisa-isa ko nga yan dahil may nakikita pa rin talaga akong mga lupa-lupa. Ganon ka-fresh ang gulay dito sa may amin, pati lupa, fresh. Binabad ko rin pala to saglit sa baking soda para mamatay ang bakterya. Pinakulo ko lang din pala muna ng mabuti yung ricados para mas mabango. Pagkatapos ay sinunod ko na rin tong mga isda. Saglit ko lang rin pala tong niluto dahil baka kako magdurog-durog naman. Tinik na lang ang maiwan. Isinunod ko na nga rin agad tong mga gulay at baka nga kako maluto agad yung isda. Habang binibidyo ko nga nag-iisip tuloy ako kung tama ba tong ginagawa ko. Alin ba talaga dapat ang mauna? Isda o gulay? Para talagang mali dahil medyo matigas-tigas pa tong mga gulay. Naisipan ko nga to lagyan ng kalamansi dahil may nakita pa ako sa ref. Gusto ko nga rin sana manghingi sa kapitbahay kaya lang medyo nahihiya na rin ako. Ito pa kasi yung last na harvest ko dun sa puno nila, Charis. Ganito kami dito sa may amin, pa-harvest lang sa tanim ng iba. Dinagdagan ko pa nga to ng pangpaasim dahil kulang na kulang naman talaga yung kalamansi ko. At syempre, tinimplahan ko na rin ng pampalasa, asin at paminta lang, sapat na. Wala tayong betchin ha. And after a few minutes, lutong-luto na ang isda. Awa ng Diyos, hindi naman siya naduro. Kompleto pa rin ang mga ngipin. At ito lang muna sa ngayon. Kain po tayo. Bye-bye!